Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So guys, tayo ay magpapatuloy ngayon sa ating pong talakayan patungkol pa rin po sa kung paano magpalaki ng mga anak na mababait at may takot sa Diyos. Proceed po tayo doon sa ating pang-anim na paraan kung paano po natin palakihin ang ating mga anak na mababait at may takot sa Diyos. Ang ating pong pang-anim ay huwag hayaang iba ang dumisiplina sa inyong mga anak. So ulitin ko po, huwag hayaang iba ang dumisiplina sa inyong mga anak. Ang mga magulang po ang siyang may pangunahing tungkulin na dapat dumisiplina sa inyong mga anak or sa ating mga anak, tayo mismong mga magulang. Hindi po yung mga lolo, hindi po yung lola, hindi yung tito, hindi yung tita, hindi yung kamag-anak, hindi yung kapitbahay, at lalo na po yung lalong hindi yung ating mga yaya sa ating mga anak or mga kasambahay, kasama natin sa bahay. So hindi po sila ang binigyan ng Diyos ng katungkulan para dumisiplina sa ating mga anak, kundi tayo mismo mga magulang ang binigyan ng Diyos ng karapatan na dumisiplina sa ating mga anak. So nakakalungkot lang pong isipin, di po ba? Kapag ang mag-asawa po ang parehong may trabaho, parehong araw-araw wala sa kanilang tahanan dahil nandun sila sa kanilang mga trabaho, kaya madalas ang naiiwan po yung mga lolo at lola. Yung iba naman ang pag-iiwanan ng kanilang mga anak ay sa tita or sa tito. Kung hindi naman po ay mga kasambahay sa bahay. Yan, mga kasambahay or mga yaya ang naiiwan araw-araw sa ating mga anak or sa inyong mga anak. Kaya nakakalungkot po isipin na tayong mga magulang ay kukunting panahon na lang ang maibibigay natin doon sa ating mga anak. Kaya hindi na natin nagagampanan minsan yung ating mga tungkulin kung paano sila disiplinahin ng ayon sa turo at tuntunin or disiplina ng Diyos. Ang mag-asawa po ay hindi dapat magkanya-kanya or magtuturuan pagdating po sa pagdidisiplina sa mga anak. Hindi po ito trabaho lang ng isang nanay, hindi rin po ito trabaho lang ng isang tatay. Maliban na lamang po kung single parent na lang siya or solo parent or mag-isa na lang siyang magulang doon sa kanyang mga anak. So, pero kung kumpleto pa kayong mag-asawa, nandiyan pa yung nanay, nandiyan pa yung tatay, dapat po pareho kayong nagkakaisa, nagkakatulungan at nagkakasundo pagdating po sa pagdidisiplina ng mga anak. Kasi minsan guys, pag mayroong mga kaso na kapag pinapalo ng nanay ang kanyang mga anak ay nagagalit si tatay kay nanay kung bakit daw pinapalo ang mga anak. Pag si tatay naman ang pumapalo sa mga anak, si nanay naman ang nagagalit doon kay tatay, bakit daw pinapalo ang mga anak. So kung baga makita natin dito na wala silang pagkakaisa pagdating po sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak, dapat po ay pinagkakasunduan po nila ito, pinagkakaisahan at pinagtutulungan pagdating po sa pagdidisiplina sa mga anak. So wala dapat na magagalit isa sa kanila kapag pinapalo or dinidisiplina yung mga anak. Minsan po kasi guys ay pag nagkamali yung anak at pinalo na nga ng nanay or ng tatay ay nagagalit ang isa sa kanila. Tapos sila na yung nag-aaway. Sila na yung mag-asawang nag-aaway dahil doon sa pagpalo or pagdisiplina doon sa kanilang anak. Hindi dapat mangyari yung ganon. So, dapat po ay pareho sila na nagkakaisa, nagkasundo at nagtutulungan pagdating po sa pagdidisiplina ng mga nagkakamali ng mga anak. Ang pangpito natin guys ay
utusan lamang ang mga anak ayon sa angking kakayahan nila. Dapat alamin ng mga magulang kung ano ang kakayahan ng mga anak. Malaking kabiguan para sa mga anak ang utusan or pagawain sila ng isang bagay na hindi nila kayang gawin. Lalong-lalo na kung pinipilit lang sila. Tama lamang na utusan at turuan natin ang ating mga anak sa dapat nilang gawin. Pero hindi tama na pilitin nating mga magulang na ipagawa sa ating mga anak ang mga bagay na hindi naman nila kayang gawin. At pagkatapos pumalpak doon sa isang bagay na pinipilit nating ipagawa sa kanila na hindi nila kayang gawin, pag pumalpak at takot-takot naman na sermon ang ibinabato natin sa kanila, di ba? Napuprostrate ang mga anak kapag hindi nila na-accomplish ang iniutos sa kanila ng kanilang mga magulang. Lalong-lalo na kapag napapagalitan pa sila dahil sa hindi nga nila na-achieve yung ipinapagawa sa kanila. Kaya marapat lamang na alamin ng mga magulang ang abot na makakaya ng kanilang mga anak at utusan sila ayon sa angking kakayahan. Ganun din po sa mga anak natin na tumutungtong na sa college. Kung mayroon na po tayong mga anak sa college, wag po nating ipilit nating mga magulang yung gusto nating kurso para doon sa ating mga anak. Halimbawa po dito, gusto mong ipakuha sa iyong mga anak ay pagtuturo, pagti-teacher o education course, ganyan. Tapos alam mo naman na anak mo ay mainitin ang ulo, madaling magalit, madaling mainis. Tapos ang ipakuha mo sa kanya ay education course, pagtuturo ng mga bata, 'di ba? Huwag mong ipilit yung gusto mong magulang doon sa iyong anak kung ano ang kursong kukunin niya. Kasi delikado 'yan. Kung pakukuhanin mo siya ng pagti-teacher, 'di ba? Tapos mainitin ang ulo, ay baka patay lang po siya ng estudyante niyan, 'di ba? Kaya wag po nating ipilit nating mga magulang na yung gusto nating kurso sa ating mga anak ay yun ang ipakuha natin. Hayaan niyo po silang mamili kung ano yung kakayahan nila. Alam naman nila sa kanilang sarili kung saan sila magaling, kung ano ang kaya nilang gawin, alam naman nila yun. Kaya hayaan nating ang ating mga anak ang mamili ng kursong gusto nila. Pwede tayong magbigay ng suggestion kung ano yung kurso na pwedeng i-suggest sa kanila, pero wag nating ipilit ang gusto natin para sa kanila. Ang pangwalo natin guys ay huwag magpapadala sa manipulasyon ng mga anak. Alam niyo po, likas sa mga bata ang manipulative. Kaya nga 'di ba may movie tayo napapanood na ang pamagat ay Baby Boss kasi may pagkabusing na, 'di ba? Kunting init nga lang, kunting iyak ay nagkakandarapan na yung si daddy, si nanay sa paghahanda ng gatas niya, 'di ba? Sa pagkakadarapa sa pagpapalit ng lampin, kung anong gusto ng baby, 'di ba? Ganon, may pagkabusing na. Kaya sabi nga likas na talaga sa mga bata na sila ay manipulative. Kaya maging maingat po tayong mga magulang sa manipulation tactics ng ating mga anak. Ang halimbawa po nito guys ay yung kapag mayroon silang gusto na hindi natin kayang gawin sa kanila, or hindi natin kayang ibigay sa kanila, or hindi pwedeng ibigay sa kanila, na dadaanin nila tayo sa pag-iyak, dadaanin nila tayo sa hindi pagkain, dadaanin nila tayo sa paglulupasay, sa pa-tantrums, yung ganyan, dadaanin tayo sa paawa effect, pa-sweet effect, yan. Dadaanin tayo sa pang-uuto nila. So ito yung kanilang mga manipulation tactics na kung hindi tayo aware pagdating sa bagay na ito, ay tayo yung mamanipula ng ating mga anak. So, mamanipula tayo ng ating mga anak. Tayo yung napapasunod ng ating mga anak sa halip na sila ang pasusundin natin sa atin bilang magulang, tayo na yung magulang ang nasusunod. Dahil doon sa kanila pong manipulation tactics na yon. Kaya guys, huwag tayong magpa-manipulate or magpa-control sa ating mga anak. Ibigay lamang natin sa kanila kung ano lang yung kailangan or pangangailangan ng ating mga anak. So, dapat alamin natin
alam natin mga magulang kung ano yung kailangan at pangangailangan ng ating mga anak. At alamin natin kung ano yung gusto lang nila o luho lang nila kaysa pangangailangan, di ba? Magkaiba yung pangangailangan kaysa gusto. Sa gusto lang. Magkaiba ang pangangailangan kaysa luho lang, di ba? So, ang ibigay lamang natin doon sa ating mga anak kung ano lang yung kailangan or pangangailangan nila. Kaya guys, huwag tayong magpapadala sa pagpaiyak-iyak ng ating mga anak kapag mayroon silang mga gusto. So, hayaan nyo silang umiyak. Pag napagod naman yan, titigil din yan. Huwag din po tayo magpapadala sa hindi nila pagkain-kain kapag mayroon silang gusto na hindi dating maibigay, di ba? Mag-iwan lang kayo ng pagkain sa lamesa, mamaya yan, pag nagutom, kakain din po yan. Maniwala po kayo. Kaya, ulitin ko guys, huwag tayo magpapadala sa kanilang paiyak-iyak effect, palupasay-lupasay effect, hindi pagkain effect, mga ganyan. So, maging matalino tayo mga magulang pagdating sa mga ganitong mga manipulation tactics ng ating mga anak.